Good day po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa aking munting mahanukan. Ako nga po pala si King, breeder owner po ng The Impaler Game Farm. Ngayong araw po pag-uusapan po natin yung napapansin ko, no, na pinagkaiba po ng sistema ng pagmamanok ngayon, sistema ng pagmamanok noong araw. Noong araw po napakahigpit po ng kompetisyon para lang po maging sikat ka. Kailangan mo pong talunin lahat ng mga sikat din. Dapat po gumawa ka ng isang impresibong record para sumikat ka. At hindi lang po isang beses, dalawang beses, 10 beses o 20 times ka sumali sa mga exam para lang po sumikat. Noong araw po kailangan nyo po talaga na mapatunayan na matikas po o kaya matatag ang mga linyadang meron kayo at magaling po talaga kayo sa larangan ng pagmamanok bago po kayo maging endorser ng isang produkto. Grabe po ang kompetisyon noon. Kumbaga gitgitan talaga ang laban noon bago ka maging sikat. Iba tumanda na bago nakilala. Pero ngayon po hindi na. May manok ka lang kahit 3 piraso, may cellphone ka lang, magaling ka lang magsalita. Susunod na buwan, susunod na taon, sikat ka na. Totoo po yun, marami ka ng followers. Kumbaga, hindi mo na kailangang sumali, hindi mo na kailangang makipagsabayan pa sa mga exam para lang sumikat. Ngayon, magaling ka lang magsalita, magaling ka lang mag-motivate, magaling ka lang mambola. Sa susunod, sikat ka na at magiging endorser ka na kahit wala ka pa namang napapatunayan na dapat ka ba talaga maging endorser ng isang produkto. Hindi ko naman po hindi ko po sinasabi na porque wala kang napatunayan, wala kang naiintindihan ko din po yung business ng mga produkto, kung sino man yung mga may-ari niya. Naiintindihan ko po na kung sino po yung mas maraming views, kukunin po talaga nila yon para mag-endorse ng kanila. Kahit wala pong ganong, wala pong solid na record. Pero noon po hindi ganyan. Kailangan nyo talagang dumaan sa butas ng karayom. Sumali sa lahat. Dapat maging consistent. Top. Talaga laging nasa top talaga ang entry mo noon. Bago ka maging endorser ng isang produkto. Ang ibig ko pong sabihin, ang gusto ko pong parating sa inyo ay bumababa na po yung standard natin ngayon pagdating sa industriyang ito. Bumababa na po yung standard natin. Mas marami na pong followers ang mga vlogger na nag-umpisa lang noong pandemic. Nung walang magawa sa bahay nila, na-board, nagmanok, nag-vlog, ayun, sikat. Dumami ang followers. Kumpara po sa mga matagal na sa industriya, yun na tumanda na sa industriyang to, yung mga meron po ikta-iktaryang manukan, yung hindi na mabilang na exam na sinalihan, pero hindi po sikat at hindi po endorser. Yun po ang yun po yung parang realidad na nangyayari ngayon, na mas nagiging endorser pa po ang mga vlogger na nito lang nagsimula, na pag natalo po magmo-motivational speech lang at accepted na po. Na kunyari, may hinahanda sila, i-vlog nila yung hinahanda nila. At pag yun po ang hindi po masa, lang po yun, magbibigay lang po ng rason niya, hindi talaga para sa atin, ginawa na natin yung mga kung ano-ano po magiging rason, yun. Enough na po yun para maging endorser sila. Pero sa breeder po, hindi po pwede yun. Pag hindi po pumasa ang ang linyadang yun at marami sa linyadang yun ang hindi nakakapasa, lahat po ng ganong klaseng linyada, ulam po yun. Ganon po kahigpit ang isang breeder. Sa breeder po, sa selection, napakahigpit din po niyan. Ibang-iba po, malayong-malayo po sa pagsiselect ng isang vlogger. Pag sinabi po nating vlogger, syempre, parang binavlog lang nila yung daily nila, no? Yung mga daily na ginagawa nila sa mga manok nila, ganyan. Pero ang punto ko po dito, mas tinatangkilik po sila at mas sikat po sila kaysa sa mga may malalaking manukan, sa matatagal na sa ganitong industriya. Yun lang po yung parang natatawa ako. Magiging honest po ako. Isang breeder po kasi pag hindi po nakapasa sa kanila yung mismong palahi nila, automatic po yan out.
Out po yan, wala na pong marami explanation yan. Ang vlogger po, pag hindi pumasa, magrarason lang po yan na hindi talaga para sa atin to, hindi talaga ganito, hindi talaga tayo sinuwerte. Pag binlog po nila yan, 1,000 views po yan. Magiging sikat po sila dyan at mas nagiging nadadagdagan po ang endorsement nila. Doon ko po nasasabi kung bakit bumababa ang standard natin when it comes sa mga ganyan. Tapos naman po sa quality control po. Sa isang breeder, kapag ang mga alaga nila ay tinamaan ng sakit, na ang sakit na yun alam nilang hindi na talaga maganda para sa alaga nila, ibig ko sabihin kapag tumama yung sakit na yun, alam na po ng breeder na hindi po magiging maganda ang resulta nun kung palalakihin pa nila yung tinamaan. Ibig ko sabihin, kinakal na po lahat yan. Sa isang vlogger po, i-vlog po niya yan. Kung paano niya gagamutin yan, magbibigay po siya ng technique o gagawin para lang mabuhay yung ganun. Ibig ko sabihin, doon pa lang po, malayo na po ang pinagkaiba. Kaya ang gusto ko pong iparating sa mga baguhan natin na mas tangkilikin nyo po ang mga nauna ng breeder at matagal ng breeder sa industriyang ito. Oo, magaling talaga magsalita ang mga ganyan, yung mga motivational speaker na yan, yung mga magagaling magsalita sa harap ng camera. Pero tignan nyo po yung mga records. Kasi ang sports po natin, hindi po ito pagalingan magsalita. Pagalingan po ito ng manok. Yun lang po ang masasabi ko. Sa mga beginner po natin, kumuha po kayo ng mga material doon po sa breeder kasi sa pagseselect pa lang malayo na po ang agwat ng isang breeder sa vlogger. Ang vlogger po, kahit nagkasakit-sakit na po yan, iba-vlog pa niya yan, tapos pag lumaki na yan, ang gagawin po niya pag hindi talaga maganda, ipamimigay. Kunyari, nagmagandang loob, o pamimigay ko to sa solido nating followers. Pero hindi natin alam, survivor lang sa sakit yun. Sa breeder po, hindi. Pag ang manok po, nagkasakit na at alam na pong hindi maganda pag pinalaki pa, kal po yun. Huwag po kayo magsimula ng gamit ang material ng isang nagsisimula lang din, na nag-i-explore pa lang din. Magkakalat lang po kayo sa manukan. Doon po kayo kumuha sa mga breeder. Ayan. Salute ako sa mga breeder na matagal na sa industriyang ito. Yung may standard talaga sa pagmamanok. Ang importante kasi sa breeder talaga yung record ng isang linyada nila. Pag ang linyada nila hindi maganda ang record, out yan. Sa vlogger, keep yan. Kasi pag in-out nila, wala silang iba-vlog. Ayun. Yun lang, nakakadismaya lang kasi parang bumababa lang talaga yung standard natin ngayon. Kasi mas nagiging sikat ang vlogger kaysa sa breeder. Kumbaga, mas nagiging endorser sila. Kumpara mo doon. Saksi ako, dito ako sa Negros. Maraming malalaking manukan dito na sandamakmak na yung mga championship tsaka mga tropeyo nila. Pero hindi sila nagiging endorser. Kumbaga, tumanda na lang sila sa industriyang ito. Never silang na-interview sa tuka. At hindi sila na-opera na mag-endorse ng ganito kasi hindi sila sikat sa social media. Hindi katulad ng isang vlogger na vlog lang sa likod bahay niya kasi walang magawa, hindi makalabas, pandemic, sumikat, mas kumbaga parang masakit lang kasi parang mas binibigyan sila ng pagkakataon na i-endorse. Kumbaga, hindi na tinitignan kung anong klaseng record meron sila. No, pero hindi ko po sinasabi na wag natin tangkiligin yung mga small time breeder, yung mga backyard breeder. Ang ibig ko po sabihin, itaas lang po natin ang standard natin kasi itong larangang to, hindi po ito pagalingan magsalita. Pag umakyat po kayo sa ruweda, na bitbit lang ang manok na galing sa isang vlogger, hindi po makikipag-flip top ang manok nyo sa kabilang manok. Kumbaga, hindi po siya makikipagbungangaan doon. Alam niyo naman po kung anong gagawin nila, di ba? Yun, ang ibig kong sabihin. Kumbaga, hindi po makakatulong sa manok
ang motivational na mensahe galing sa isang vlogger pag akyat niya ng ruweda. Doon po kayo sa bloodline, doon po kayo kumuha sa mga breeder na talagang subok ang kanilang linyada kahit hindi sila nagsasalita. Alam nila sa sarili nila lang na ang pinapadami nila ay maaasahan. Yun lang po. Sana po naintindihan nyo yung gusto kong ipaabot, no? Okay lang po kung i-bash nyo ko ano. Yun po kasi napapansin ko ngayon na mas nagiging endorser pa yung mga vlogger na kailan lang nag-umpisa na wala namang pa-champion, wala namang malaking event na sinalihan na ilusot nila. Yun, no? Kaysa sa mga sinauna pang mga breeder na mas karapat dapat na maging endorser, na mas karapat dapat sundin at gawing idolo, at mas karapat dapat na tangkilikin at subaybayan. Yun lang po. Sana po naintindihan nyo po yung ibig ko sabihin. Bahala na po kung may magalit sa akin dito. Real talk lang po yun. Na ganito na po yung nangyayari sa atin ngayon. More on social media na po tayo. Wala na po sa live. Kumbaga wala na po sa live action. Ang basihan po na para maging sikat ka ngayon na hindi na po manok. Bunganga na po. Ayun. At hanggang doon lang muna tayo. At maraming salamat po sa panunood nyo. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe. At maraming salamat din po doon sa mga nag-follow sa akin sa Facebook page ko. Yun. Pasensya na po. Dito po sa channel ko, wala po kayong makukuhang technique sa yung conditioning, yung mga gamot-gamot. Pasensya na po. Inaasa ko po lahat sa bloodline. Yun lang. Maraming salamat po. At enjoy lang po tayo sa pagmamanok. At ingat po kayo.